Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayong kapistahan ng Santo Niño, ang Senyor Santo Niño, ang Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang ating mga pagkukulang at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging taong totoo naman. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinagaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian, binali mo ang panghambalos na mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak na mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira ay parinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya.
sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin, sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pagkaakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito po ay kapistahan ng Senyor Santo Niño. Mapalad po ang ating bansa, mapalad ang bansang Pilipinas because we are the only country who celebrate the feast of Santo Niño. Tayo ho ay binigyan ng pribilehiyo ng Vatican na magdiwang sa 3 linggo ng Enero, tuwing 3 linggo ng Enero ng pista ng Santo Niño. Dahil alam naman ng lahat na marami sa atin ay talagang ang puso ay malapit sa mga bata, lalong-lalo na sa poong Santo Niño. Kaya nga,
maganda rin yung pagdiriwang na ito ng kapistahan ng Santo Niño na nakapaloob sa jubileo ng pag-asa. Ngayon ay taon ng pag-asa at alam natin na ang mga bata ay talaga namang kapag nakikita natin ay tila ito yung muka ng pag-asa. Umaasa tayo na maraming biyaya at umaasa tayo na lalago sa pamagitan ng mga bata, ng mga kabataan ang ating buhay. Kaya nga, ang muka ng Santo Niño ay paalala sa atin ng muka ng pag-asa. Kaya nga, maganda sigurong tingnan natin ang ating disposisyon sa buhay. Ang disposisyon mo ba sa buhay ay parang disposisyon ng Santo Niño? Disposisyon ng bata? Punong-puno ng pag-asa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang bata? Meron pa bang pag-asa yan? Meron pa bang pag-asa? Nakikita mo ba yung pag-asa sa Kanya? Nakikita mo ba ang mukha ng Santo Niño sa Kanya? Ng mukha ng pag-asa. Mga kapatid, ikalawa, ngayong taon ng pag-asa, pinapaalala din sa atin ng Santo Niño ang katotohanan ng na ang Diyos ay sumasa atin. Ng Diyos ay sumasa atin. Naging tulad natin. Naging bata. Niyakap ang ating pagkatao, lumaki. Maliban, ginaya ang lahat. Niyakap ang ating pagkatao, ang lahat sa atin, maliban ang kasalanan. Subalit nakalulungkot, mga kapatid, madalas ang tingin kasi natin sa batang Jesus, isang paslit lang. Isang maliit na bata, mahina. Isang batang madaling manipulahin. Isang batang kapag ikaw ay humiling, siguro pagbibigyan ka dahil bata. Isang batang madaling utuin. Nakalimutan natin na ang batang Jesus na ito ay hindi na natiling paslit. He grew up and became an adult, a powerful adult, but a loving and obedient servant to us. Sabi nga ng Ebanghelyo, lumaki si Jesus, umunlad sa karunungan, at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Itong paslit na tila walang kamuwang-muwang, na madalas alam nating nauuto natin, ay ang Diyos na walang sawang nahahabag, nag-aakay, naaawa, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagmamahal, at kaagapay natin sa ating mga krus sa buhay. May mga hamon sa atin ang Santo Niño. Una, palalimin natin yung pananampalataya natin at ang tiwala natin sa Kanya. Why do we need to increase our faith and to increase our trust to Jesus? Bakit? Nang maharap natin ng may pag-asa at lakas ng loob ang mga pagsubok sa buhay. Sabi nga ni St. John Paul II, Jesus did not remain a child. He grew up. And in the same way, we must grow up in faith. Si Jesus hindi na natiling paslit. Lumaki siya. Ganon din yung hinahain sa atin, na tayo rin lumago, hindi lang sa ating edad, kumbagat lumago din tayo sa ating pananampalataya. But how do we grow up in faith? Paano tayo lalago sa pananampalataya? Sa ating mga debosyon. Siguro marami sa atin, maraming debosyon. Siguro marami sa atin, meron debosyon sa Santo Niño. Magandang tanong ito Ang debosyon mo ba sa Santo Niño ay nagpapalago ng buhay pananampalataya?
Ang debosyon mo ba, ang panata mo ba sa Santo Niño, lumalago yung buhay mo? Yung sarili mo? Sabi nga, ang tunay na namamatata sa Santo Niño ay kayang harapin, handang harapin ang hamon ng buhay ng may pag-asa tungo sa paglago. Hindi tayo nananatiling paasa. Hindi tayo nananatili na paslit. Tayo ay lumalago. Si Jesus lumago at naging ganap sa pagtupad niya sa kalooban ng Ama. Ang debosyon ay pagtulad sa pinagdidebosyonan. Ang panata ay pagtulad sa pinapanatahanan mo. Ang tunay na deboto kay Santo Niño ay hindi nananatiling isip bata, hindi nagbabalik bata. Sa halip, laging pusong bata na may matibay na pananalig, pag-asa at tiwala. Yun ang unang hamon sa atin. Ikalawa, sa Ebanghelyo, narinig natin yung kwento ng loss and finding of Jesus at the temple. Narinig natin yung pagkakatagpo kay Jesus. No? Sa pagkatagpo kay Jesus, umuwi na sila at naging masunuring anak si Jesus. Sabi nga sa Ebanghelyo, ang lahat ng bagay ay iningatan ni Maria sa kanyang puso. Patuloy sigurong namamangha si Maria at si Jose kay Jesus. They continue to marvel in the ways of Jesus. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay patuloy ding magpaparanas sa atin ng mga maraming kamanghang-manghang pangyayari at ganap na ikalalago ng buhay natin. Sana lang pinahalagahan at nakikita na din ito kahit sa pinakamaliit at mga pinakasimpleng ganap sa buhay natin. No? Ang tanong, nakikita mo nga ba yung mga ganap ng Diyos sa buhay mo? Nakikita mo na nga ba yung presensya ng Diyos at galaw ng Diyos sa mga maliliit na bagay na nangyayari sa buhay mo? Sa mga karanasan, kahit masaya, kahit hindi masaya, nakikita mo ba yung pagkilos ng Diyos na pinalalago ka sa buhay na ito? Kaya nga kung nakikita natin yun, sana nagiging bukas din tayo na mahanap ang Diyos sa pinakasimple at pinakamaliliit na bagay na nagaganap sa atin. Minsan yung tinuturing nating pinakasimple, yung tinuturing nating pinakamaliit, yan yung nagdudulot sa atin minsan ng mas malalim na biyaya sa atin. Halimbawa na lang, yung asawa mo o yung katuwang mo sa buhay, hindi man nakakapag-uwi sa'yo ng milyong-milyon, pero kung totoo yung pagmamahal at kalinga sa pamilya, ano pa yung hahanapin mo? Di ba? Daig mo pa yung pinakamayamang tao sa mundo. Kung may totoong pagmamahal at totoong pagkalinga sa inyo. O kaya yung mga anak mo na hindi naman top sa klase, wala namang mga award, pero nakikita mong napakasipag naman mag-aral at hindi nagpapabaya. Hindi ba't magaang sa pakiramdam mo dahil alam mong hindi sinasayang yung pagod mo? O kaya, wala ka namang yaman sa mundo, pero buo yung pamilya mo, masaya kayo, sabay-sabay kayong nagsasalo-salo, nagtatawanan, biyaya yan. Biyaya yan ng Santo Niño. Biyaya yan ng Panginoon. Ano pang hahanapin mo? Yung mga pinakasimpleng bagay na yan. Yan yung pagkilos ng Diyos sa atin. Kaya nga, let us develop the habit of noticing the little things in your life. And I assure you, as you notice these little graces
these little things in you, I assure you, you will receive more surprises from God. Yun ay kaliwang hamon. Ikatlo, ang hamon sa atin ng Santo Niño, lawakan natin yung ating pangunawa. Lawakan natin yung ating pag-asa. Sa Ebanghelyo, sinabi doon, pinakaita ito ni Maria at Jose nang matagpuan nila si Jesus. Imbis na pagalitan nila si Jesus, bakit ka nawala? Bakit hindi ka nagpaalam? Anong klaseng anak ka? Imbis na galit ang ipakita nila, pangunawa ang ipinaramdam nila kay Jesus. Malagay ko, ito yung kailangan ng mundo ngayon. Mahirap at challenging ang buhay. Tila wala na tayong kapag-apag-asa. Yun ang nakalulungkot eh. Wala na tayong pangunawa at wala na tayong pag-asa. Alam nyo yung mga bakit natin sa buhay, ito yung nagiging hadlang eh. Yung bakit ganito, bakit ako, bakit bawal, bakit kailangan kong gawin ito, bakit kami. Dahil sa mga bakit, naisasantabi natin yung biyaya ng pangunawa at pag-asa. Ano ba ibig sabihin ng pangunawa? Pangunawa, ang ibig sabihin, mauna ang awa. Nakakalimutan natin ang pangunawa kasi nauunahan tayo at kinakain na tayo ng galit, ng inis, hanggang dalin tayo sa kawalan ng katuwiran. Maraming taong wala na sa katuwiran. At nakakainis, di ba, yung mga taong wala na sa katuwiran. Pero anong sinasabi ng Panginoon? Pangunawa. Unawain. Pero kung buhay ang pangunawa, madaling tanggapin yung mga kaganapan at madalilin sa ating magmalasakit kahit dahil nauuna ang awa. Kahit mahirap, dahil inuna natin ang awa, umaasa tayo doon sa inuunawa natin, sa mga hindi maintindihan na meron pa silang pag-asa. Kaya mga kapatid, sa huli, sa biyaya ng pag-asa, sana malampasan natin ang lahat ng hirap. Yun ang inaasahan natin. Pangako naman yan ng Panginoon. Tulad ni Jesus, hindi tayo nananatili sa dalamhati dahil mayroong parating luwalhati. Kaya mga kapatid, on this feast day of the Santo Niño, huwag kang mag-alala. Kaagapay natin ang Santo Niño. Alam natin lahat yan. Sa dami ng dumating na pagsubok sa atin, ng sakuna, di ba't parati tayo nakakabangon? The Santo Niño shall and will always be on our side, pushing us, telling us, kaya mo yan. Lumago, manalig, at umasa sa biyaya ng Santo Niño. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kapistahan ng Santo Niño, humihiling kami sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kaming tawaging minamahal mong mga anak. Aming ipinapanalangin ang lahat ng mga bata sa buong mundo. Dinggin mo ang aming panalangin, tingin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Magabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan, ang lahat ng bata ng may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro, at mga nakatatanda ang kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim pa nawa namin ang aming ugnayan kay Kristo, nang lubusan naming mabatid ang kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama, dinggin mo ang patalangin ng iyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang Eukaristya ay maging kanlungan naming gabay tungo sa iyong kalooban. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, mapagain natin ay kadugnan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain. At ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay isang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong salita ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata.
Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu kayo mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo, amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pahayag ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Palad po tayo tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang na mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Yung mga midalho ng Santo Niño, lapit po kayo. May dalang imahe ng Santo Niño, lapit po kayo sa harap para sa pagbabasbas. Makapangyarihan at maawaing Ama, bukal ng buhay at pag-asa, dumudulumig kami sa iyo ng pagpapala at iyong basbasan ang mga imahing ito ni Jesus na kanilang daladala. Nawa ang imahing ito ng Santo Niño ay magpaalala sa bawat isa sa amin ng iyong dakila at nag-uumabaw ng pagkalinga at pagmamahal. At naway ang awa, habag, malasakit at pagmamahal ni Jesus ay patuloy na maging huwaran at panuntunan ng bawat pamilya sa aming parokya at sa buong mundo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman ng magkatawang tao, ang anak niyang mahal, at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kay lahat na makapangyarihan at mawaing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, pumayo kay sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos.